Alam mo ba ang dahilan kung bakit si Kristo at ang kanyang mga disipulo ay hindi kumakain ng baboy o yung mga karumaldumal? Ito ay dahil sa ang kautusan patungkol sa pagkain na naisulat sa Leviticus chapter 11 ay nagpatuloy. Kaya sinabi ni Pedro sa kanyang pangitain na kailan may hindi po ako nakain ng mga karumaldumal. Ibig sabihin, ito ang kanyang lifestyle. Kailan may hindi siya kumakain ng baboy, aso, daga, hipon, ahas, gagamba, at iba pang mga karumaldumal. Dahil ang kautusan sa lumang tipan patungkol sa pagkain ng mga malinis na hayop ay nagpatuloy. At ito ang dahilan kung bakit hindi sila kumakain ng mga karumaldumal. Basahin natin. Kaya ang baboy sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumaldumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hipuin, mga karumaldumal nga sa inyo. Kaya ayon sa propesiya ni Isayas, susunugin ng Diyos ang sino mang kumakain ng baboy, daga at iba pang mga kasuklam-suklam tulad ng aso, alimango, hipon, palaka, butiki. Iwan ko lang kung merong kumakain ng butiki. Pero ito ay isang babala na ang pagsuway sa utos ng Diyos ay hahatulan ng kamatayan sa araw ng paghuhukom. Kaya itong propesiya ni Isayas ay tiyak na mangyayari sa araw ng paghuhukom. Fix na to, hindi na to mababago dahil Diyos ang nagdikta kay Prophet Isaiah upang isulat ang mga bagay na to. Kaya kung hindi na natin magagawang baguhin kung ano ang naisulat sa banal na kasulatan, hindi tayo na lang magbago. Dahil maliban sa ayaw natin hatulan ng kamatayan, mas maganda din naman kung tayo ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos dahil ito ang makakabuti sa atin.